Kaibigang David, ano po yung masasabing mo ngayon sa gobyerno natin? Sabi ni kaibigang David mga kaidol na mapapatalsik daw si BBM sa kanyang kapangyarihan. Gabayan nyo po si Niljan at si Inday. Ano po yon? Sabi ni kaibigang David mga kaidol, ginagabayan daw niya lagi, no? Pinoprotektahan daw niya lagi sila Inday tsaka si Niljan. So ayun mga kaidol, no, mapagpalang hapon sa inyong lahat. So nagbabalik na naman tayo mga kaidol, no, para bisitahin natin si kaibigang David. So ngayon mga kaidol, nandito na tayo sa lugar, no, kung saan nandito yung bahay ni kaibigang David mga kaidol. May dala tayong kunting alay para sa kanya mga kaidol, at ang tuwang-tuwa naman si kaibigang David mga kaidol, no. So ayan, dito na tayo. Magbigay galang tayo kay kaibigang David, no. So mga kaidol, kung nakikita nyo, kunti lang yung dala natin ngayon, no. Bilang respeto lang kay kaibigang David mga kaidol ba. So bago ako pumunta dito mga kaidol, may napansin ako. Hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak ko, pero kung makikita nyo mga kaidol, yan, no. Sabi ni kaibigang David, namunga na daw yung kinakain niya, no. Hindi ko alam kung anong klaseng prutas to, pero parang bulaklak ata ng ano, ano, para siyang kapi ba. So magandang hapon kaibigang David. Uy. So sabi ni kaibigang David mga kaidol, magandang hapon din daw. Kaibigang David, kamusta na po kayo kaibigang David? Ano po yun kaibigang David? Sabi niya mga kaidol, nagpapasalamat daw siya sa bigay nating alay, no, para sa kanya. So ayan, sobrang pagpapasalamat ko sa iyo kaibigang David, kasi nga nung isang araw, salamat sa paalala mo sa akin, no, at natuklasan ko na ganun na pala yung nangyayari. Kaibigang David, may sasabihin sana ako sa iyo kaibigang David. Ano po yon? Sinasabi ni kaibigang David mga kaidol, ano daw yun? So kaibigang David, kailangan ko sana ng tulong nyo para tuluyang magapi na si Commander Niyok at si Commander Yawa. Kaibigang David, ano po sinasabi nyo kaibigang David? Sinasabi ni kaibigang David mga kaidol na ang kailangan para magapi si Commander Niyok, kailangan daw namin puntahan sa tinutuluyan niya at patayin. Kasi sa panahon daw ngayon mga kaidol, lalot na't na kulam na si Commander Niyok, nangihina daw ang kapangyarihan nito. Ito daw yung panahon na kailangan nating, ano po yon? Sinasabi niya mga kaidol, kailangan talaga nating puntahan yung kuta ni Commander Niyok, kasi nga maraming bata daw dun. Ano pa po yon kaibigang David? Ano po? Sige po, sige po. So sabi niya mga kaidol na si Commander Niyok daw ay isang may malaking lihim ba. Hindi ko alam kung anong lihim. Kaibigang David, ano po yung lihim niya? Ay Diyos ko. So sabi ni
kaibigang David mga kaidol na siya daw ang yung nakikita natin na parang ano, yung gumagapang na parang aswang. Siya palang may pakana noon mga kaidol. Diyos ko. Kaibigang David, ano po yung masasabing mo ngayon sa gobyerno natin? Sabi ni kaibigang David mga kaidol na mapapatalsik daw si BBM sa kanyang kapangyarihan na hawak ngayon. Ano pa po yon, kaibigang David? Nako. Ano po yon? Sus, kasabwat pala talaga si Romualdez, no? Sa mga kaguluhan sa ating bansa ngayon mga kaidol. Yun yung sinasabi sa atin ni kaibigang David. Kaibigang David. Kaibigang David. Sabi ni kaibigang David mga kaidol na salamat daw sa pagpunta dito. Salamat daw sa pagpunta ko dito at nabisita ko siya, no. So nagkausap daw sila ni kaibigang Peter, no. Grabe na daw yung ginagawa ni Commander Yawa, no, sa lugar na to. At saka itong si Commander Niyok, patuloy pa din daw yung pagkakalat ng mga bitsin dito sa lugar na to. So ayan, nakakalungkot lang isipin mga kaidol, no, na kahit maganda yung lugar pero yung mga demonyong nananahan dito katulad ni Commander Yawa at saka ni Commander Niyok, no, puro kaguluhan yung dinudulot nila sa lugar na to. So kung ako naman yung mag-ano, hindi ko kaya, no, kailangan ng tulong ng ibang hunter na mapaayos yung lugar ba, na walang ganito, no, na walang kaguluhan, na wala tayong maririnig na mga batang namamatay na tinatapon sa ilog, no. So lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, kahit nasa gobyerno nagkagulo, di ba? Sobrang gulo na ng gobyerno mga kaidol. Kaya minarapat natin mga kaidol na mapaayos yung lugar, no, yung buhay ng mga residente dito. Hindi na sila natatakot ba na gumala paggabi, naglakad, no, ng walang inaalala. So ayan, kung makikita nyo isang malaking kahoy ito mga kaidol na may baliti, ayan, no. Diyan yung tahanan ni kaibigang David mga kaidol. Kaibigang David, may ipapakuha ka ba sa akin? Sabi ni kaibigang David mga kaidol, meron daw. Pupunta daw ako sa isang kawayanan dito, tapos may butas daw doon. May makikita daw akong isang sandata panggamit sa pagpatay kay Commander Niyok. Epektibo daw yun mga kaidol para sa pagpatay kay Commander Niyok. Kaibigang David, gusto ko lang po sana na gabayan nyo po si Niljan tsaka si Inday. Ano po yon? Sabi ni kaibigang David mga kaidol, ginagabayan daw niya lagi, no, pinoprotektahan daw niya lagi sila Inday tsaka si Niljan. Kaibigang David, maraming salamat po kaibigan sa sa tulong mo, no, lalo na ngayon na bibigyan mo pa ako ng isang sandata
para tuluyan na talagang mapatay itong si Commander Niyok. Maraming salamat kaibigan. Sabi ni kaibigang David mga kaidol, walang anuman daw. Nagpapasalamat din daw siya sa tawag nito, sa pagpapanatili ng kaayusan dito sa lugar dito sa ano niya, sa lugar na to, no? Kasi nararamdaman daw niya mga kaidol na marami na talaga daw ano dito, mga bandido, mga kulto na pumupunta at sinisira ang kanyang tahanan. Ano po yun kaibigan? Ayan. Nagpapasalamat ka kaibigan? Sabi niya mga kaidol, sobrang saya daw niya na napunta ako dito, no? Walang anuman yun kaibigan, na nagpapasalamat din ako dahil sa iyo. Kasi kung wala yung tulong mo nung nakaraan, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kaya malaking pagpapasalamat ko sa iyo kaibigan. Kaibigan? Sabi niya mga kaidol, isama ko daw si Tatay Nilo, no, sa pagkuha sa bagong sandata, para daw dubli yung lakas, kasi may alam daw si Tatay Nilo, para mas lumakas pa yung sandata na ibinibigay sa atin ni kaibigang David. Opo, wag po kayong mag-aalala kaibigan, at isasama ko si Tatay Nilo para makuha namin yung yung bigay mo sandata para sa pagpatay kay Commander Niyok. Kaibigang Peter. Uy, nandito si kaibigang Peter mga kaidol. Opo kaibigang Peter, okay naman po ako. Kaibigang David, nandyan pala si kaibigang Peter? Sus, nandito daw. Binisita daw si kaibigang David mga kaidol na. Sus, grabe naman talaga tong si kaibigang Peter. Napaka maalalahanin. Uy, sabi ni kaibigang Peter mga kaidol, mag-ingat daw ako lagi, no? At siya ay laging nakagabay sa atin. Lagi tayong pinoprotektahan ni kaibigang Peter. Salamat din kaibigang Peter. Nagpunta lang po ako dito para humingi ng tawag nito, yung humingi ng tulong kay kaibigang David, no? Kasi nga itong si Commander Niyok naghahasi kasi ng lagim dito. So minabuti ko na humingi muna ng gabay kay kaibigang David para epektibo yung pagpatay namin kay Commander Niyok. Sabi ni kaibigang Peter mga kaidol na maganda daw yung naisip ko, kasi nga ito daw si Commander Niyok, hindi daw basta-basta. Hindi daw siya basta-basta mga kaidol, no, na mapapatay, kasi nga marami daw mga mangkukulam yung nakapaligid no, sa kanya. So tama daw yung ginawa natin ngayon. So ang gagawin natin ngayon mga kaidol, magpapaalam tayo kay kaibigang David at saka kay kaibigang Peter, no? Kasi pupuntahan natin si Tatay Nilo at susundin natin yung gabay sa atin ni kaibigang David na kunin ang bagong sandata, no? Hindi ko alam kung saan banda. Kaibigang Peter, ano yung palatandaan na nandun yung sandatang ibinigay mo? Sa ilalim daw ng puno ng kawayan mga kaidol. Tapos sa ilalim daw nun may parang butas daw. Anong klaseng sandata po ba yung ibibigay nyo sa akin kaibigang David?
Bago to mga kaidol, no? Sabi niya mga kaidol, isang gunting daw na kulay silver yung ibibigay yung bagong sandata sa atin ni ano. Yun daw yung ipapasok natin, yun daw yung pa idunggab daw sa tiyan sa kay Commander Niyok ba, para yung ano daw, yung kapangyarihan daw ng tawag nito, ng gunting. Para daw siyang lason para kay ano, kay Commander Niyok. So, ayan kaibigang David at kaibigang Peter, magpapaalam na ako at salamat sa gabay nyo, no? So, alis na po ako kaibigang David. Maraming salamat ha. Ayan. Paalam na po kaibigang David at aalis na ako. Maraming salamat. Medyo nakakatakot yung ano niya. Nasa ilalim siya. Tapos ang daming tubig. Kunin natin mga ito. Baka may ahas na ito pa. Wala. Tignan nyo mga kaidolo. Ayun mga kaidolo, mapagpalang hapon. So ayan, tulad nga ng sabi ni kaibigang Peter mga kaidol, ni kaibigang David, no, na kukunin namin ni Tatay Nilo yung bigay na bagong sandata sa atin ni kaibigang David. So ayan, sama natin si Tatay Nilo. Ayan, no? So ayan, parang nagre-reklamo si Tatay Nilo ngayon mga kaidol, no? Kasi nga sabi niya yung binti daw niya masakit, no? Kasi medyo matanda na din kasi itong si Tatay Nilo mga kaidol, no? Tay, okay ra ka? Anong sakit man ay mohang kuan tuhod? Ambot ani. Anong sakit man ay mong tuhod, tay? Ambot ani. Busing girayuma ka? Nakay rayuma? Wala man pud. Tatay. Hinahinay sa ta. Hinahinay lang, tay. Di ko na imong kuan, imong nga. So medyo matanda na talaga si tatay. Hinahinay lang, tay. Ay lang palabig ko sa pakusog kay kabalo na ka imong tiil sa nagsakit na gina. So yung daanan namin mga kaidol medyo ano, no, patarik. Nay ratay. Nga. Tay, musta naman si Jan? Okay ra siya? Maayong noon. Napa mo bugas datay kay dalan ta mo bugas. Para pa dito gamay na lang. Gamay na lang din yung bugas dira katong dalan ako pa. Ayan mga kaidol, no? So dinadala natin ng bigas si Tatay Nilo kasi medyo matanda na, no? Naawa nga ako mga kaidol, nakita ako siya dun sa ano, sa gilid ng bahay niya, nagtadtad ng ano, ng tawag nito, nagtadtad ng bunga ng saging, yung tinadtad ba. So, naawa ako mga kaidol, sabi ko, tay ako na muna dyan, sabi ko ganun. So, sabi niya wala daw gagawa para sa kanya, tapos yung apo niya nag-aaral pa daw. So yun si Jan mga kaidol, ginano ko na lang muna, sinabihan ko muna na tulong-tulungan muna yung lolo niya kasi nga matanda na. Tay amping data kay murag nay tubigon gamay gud. Naawa ko ni tatay ba, ni Tatay Nilo kasi nga kahit na matanda na siya mga kaidol, nagtatrabaho pa din, no? Na pinipilit pa din niya na mapaaral yung apo niya mga kaidol. Ayan.
Parang ito na ata yun. Hinay-hinay lang tayo. So, dito lang katay, hindi katay. Pikas, pigit, bika. Di ka kay pangitao na to tong asa gi pangita, asa gi butang ni ano. Da. Lingkod lang dia tay. Yan. Yan si Tatay Nilo mga kaidol. Tay, di sa katay ha. So, gusto niya talagang suotin tong ano niya mga kaidol no, tong kapang puti niya kasi nga dito daw nang gagaling yung kapangyarihan niya. Sabi ni Tatay. Tapos mayroon daw siya mga anting-anting. Kaya mas ano daw siya dito, mas safety daw siya. Kasi kaya daw niyang mawala sa isang iglap lang no. So simulan natin sa paghahanap dito mga kaidol. Tay, dire sa katay ha. Abalo mo kung nagsakit yun na yung tiil. Dira lang sa ka. So hanapin natin dito mga kaidol no, yung sinasabi ni kaibigang Peter, ni kaibigang David pala. Yan yung mga butas daw dito. So dandahan lang tayo, baka may mga ahas dito ba. Sa ilalim daw sabi niya. Wala namang ano dito. Wala po tayo. Ano to? Ano mo? Medyo nakakatakot yung ano mo. Nasa ilalim siya. Tapos ang daming tubig. Saan kaya nilagay ni kaibigan ano? Hintay sa ibaba mga kaidol. Sabi niya, ano daw? Sabi sa atin ni kaibigang David. Nasa ibaba daw ng puno ng kawayan. So ito kawayan man to. Yun o. So hinanap din natin dyan, wala namang butas. Tingnan natin ito sa ibaba, baka may butas. Kasi napunta dun yung ano mga kaidol, yung kawayan. So basin nandun yung butas, nandun lang. Tingnan natin. Yan. May butas mga kaidol. May butas ba? Ano? Tay, okay ra ka diha tay? Kaya daw. Nagkuhan ng good. Uy. Tingnan mo mga kaidol. Akala ko ahas. Wala, totoo nga yung sabi sa atin ni kaibigang David mga kaidol, no? You know? Tabi-tabi po. May kukunin lang po ako dito. Tabi-tabi po. Kunin natin mga kaidol. Baka may ahas dito pa. Wala. Wala. Tignan nyo mga kaidol. Wala. Wala ako nakakita ng ganito mga kaidol. Wala.
Ito yung sinasabi sa atin ni kaibigang David mga kaidol. Mga kaidol. Tay, nakita na ginako ang gihatag sa atuan ni kaibigang David. Ang ingon niya tay, basbasan na lang daw nimo ni. Ano, dako ang pasalamat na ko ani eh. So ito pala yung itutusok natin sa katawan ni ano mga kaidol. Tara tay. Medyo parang sagrado yung ano niya, yung pag nahawakan mo tay, mararamdaman mo talaga. Ang ginagawa ng doktor ni tatay mga kaidol, itutuhuan na niya. Ginagawang ritual si tatay mga kaidol. Yan, nilalagyan ng orasyon yung ano mga kaidol. Ito na. Okay na ni tay? Itutuan na ni mo eh. Ay. So ayun mga kaidol. Wala. So ito pala yung itutuhog, no? I-ano natin sa katawan ni ano? Ano? Grabe. Medyo mabigat siya mga kaidol. Ano? Grabe, kakaibang ano mga kaidol. Tingnan nyo. Parang may nakasulat mga kaidol. May nakasulat no? Parang hindi ko mabasa mga kaidol. Ano? Grabe. Tay, salamat tay ha. So na ano na gyud nato tay, nakuha na gyud nato ato ang tuyo diring dapita. So hinahinay na ta tay. Unsa may maingon nimo kay Niyok tay? Nga Diyos ba nimo tukulam atong gabi tay itong pag-uli nato tay? Yan mga kaidol no? So ayan, sa pamamagitan nito mga kaidol, susugurin natin no yung kuta ni Commander Niyok. Saka natin to itutuhog sa katawan niya. Kailangan natin to mga kaidol no para tuluyan na talagang mapatay ang isa sa pinakamalakas na commander dito sa lugar nito. So ayan, medyo maano yung ano mga kaidol, medyo hait ba? Yan o. So ayan, salamat ko ni kaibigang David. Yan, at tinulungan na naman ulit tayo mga kaidol. So maglalakad-lakad muna kami no, kasi pupunta ako ng bayan ngayon para mamili ng grocery, bigas no, para kaya Tatay Nilo. Sana nga no, kahit konti-kontiin lang muna natin kasi wala pa tayong sahod mga kaidol. So konti lang din yung pira natin kaya unti-untiin lang muna natin no. So ayan, hanggang dito na lang muna tayo mga kaidol. Maraming salamat no sa mga sumusuporta no. Kaya Ma'am Imelda, ayan, shout out sa iyo Ma'am Imelda no. Si Lil Janyula, tama ba? Ayan, shout out sa iyo idol. Maraming salamat sa panonood no. Kay Ma'am Ruth Durante, ayan, shout out sa iyo idol. Kay Ma'am Haggard Face, Ding Rion Mix TV, ayan, laging nanonood sa ating video no, laging nagko-comment. Maraming salamat talaga no. Kaya Ma'am Cathy Rihoso, ayan, silent viewers lang natin yan mga idol, pero laging nanonood pa din no. Sino pa? Si Ma'am Eds, tsaka si Ma'am, tsaka si Dad no, sa Goodrow family. Ayan, shout out sa inyo. So kay Ma'am Bautista, ayan, kay Sir Leo Salon,
Yan, shout out. So hanggang dito na lang po muna tayo mga kaidol, no? Maraming salamat sa panunood ng video to. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo mga kaidol. God bless and thank you. Bag, Masaba. ikaw masaba. So may suludan eh. Masanay na nila. Ay, mga damit mga idol. Mga idol, no? So inaantay natin si tatay sa ibabaw pa ata, no? Medyo nag-aalala ako mga idol kasi nga itong lugar na to daanan to ng mga bandido, no? Eh, sabi ni tatay huwag daw ako mag-alala kasi kaya naman daw niya yung sarili niya. So ayan, ay medyo nasa alas 4 na ng hapon, no? Sasamahan natin si tatay mga kaidol, no? Kasi nga may kukunin lang daw din sa na kunting pera doon sa ano niya, ano daw yun eh, yung halin sa iyahang panadtad. So nakabaligya na si tatay mga idol, no? Nakabinta na sana yung ano niya, yung tinadtad niya na saging. So di ko alam kung ilang kilo yung naibenta niya, no? Kasi nga nung isang araw gipahipos niya sa ako yung ano niya, yung tinadtad niya, no? Kasi natuyo na mga idol. So estimated ko nun nasa mga 20 kilos, no? So yung ano pa naman ngayon, yung kilo ng tinadtad na saging nasa 8 pesos. So tingin ko konti-konti lang talaga, pero may nakita ako doon na tinadtad niya pa doon sa ibabaw. Mga siguro ngayon siguro natuyo na siguro 'yon. Kaya siguro na nakabinta siguro tatay kanina, no? So masaya naman ako mga kaidol, no? Kahit na matanda na yung si Tatay Nilo, nakapagbinta pa din. So, sabi ko, grabe din tong matandang to, no? Kasi napaka ano din ba? Napaka masipag din. So nung isang araw mga kaidol, nakita ko siya, nagbigay pa siya talaga ng ano, ng baon doon sa apo niya. So sabi ko, iba talaga to si tatay, talagang ganun. So si ano pala, si Jan, no? Si Jan Kalimot na yung pinangalan ko doon sa kanya kasi nga di na niya matandaan yung apelyido niya. Siguro na trauma, tingin ko mga idol, na trauma doon sa ginawa sa kanya ng ama niya. So naawa talaga ako mga idol, no? Sabi ko, ano yung magagawa ko dito, no? Kaya nung may kunti akong pera, pumunta kami na sa bayan, bumili kami ng damit. Kasi yung damit niya mga kaidol, nandun pa daw sa kanila. Kasi nagmamadali daw siya na lumayas doon sa ano niya, kasi nga pagkadating daw ng papa niya nung galing sa bukid, galing maghut-hut ng ano, ng marijuana, bigla daw siya ano, inuumbag daw siya doon sa ano, sa gilid ng bahay nila. So nakita ko doon sa ano mga kaidol, may pasa sa dito sa gilid niya. So daming ano, daming pasa niya doon sa likuran niya. Siguro ko ginabunalan ba, minalatos, no? So ayan, antayin muna natin sa tatay dito ng mga ilang minuto, no? Saka tayo alis kasi yung motor natin nandyan lang sa unahan, no? Ay sabi ni tatay, antayin ko muna daw siya dito. Naawa ko dun sa matanda mga kaidol. Nakakaawa ba? At ganun nakatanda siya, nagtatrabaho pa din, no? Kasi yung anak niya, yung ama ni Jan,
walang ginagawa. Tinanong ko si tatay kung ilan ba talaga yung anak niya. Sabi niya 2 daw, pero yung una daw niyang anak namatay. So ang natira na lang daw itong ama ni Jan, no? Yung ano pa, tapos ano pa, yung pasaway pa. So, nag-aalala siya dun sa apo niya. Ang inaalala ko ngayon mga kaido, yung kapatid ni kapatid ni Jan. So antay-antay lang muna tayo mga kaido. So ayun mga kaido, tingnan nyo. Talagang napaka ano dito, napaka gubat ba. Gubat na dito talaga. So ayan, no, shout out pala kay Ma'am Lorna Kaminya. Ayan, grabe si Ma'am Lorna. Lagi talagang nanonood. Hindi talaga pinapalampas yung mga ano natin, no? Okay, parang yung dala-dala mo. Umihi pa siya mga kaibigan. Palingon siya mga kaibigan. Di kasi nga tayo nakita, no? Ang natin mga kaibigan. Ang dala-dala niya. Palingon siya dito mga kaibigan. Kasi mga kaidol, may daanan dito sa ibabaw. May daanan dito sa ibabaw mga kaidol na papunta dun sa ano, parang shortcut ba sa kabilang bundok. Ayun mga kaidol. Supplier ata ito mga kaibigan. Tingin ko ito yung nagdadala ng mga damit, droga kung sa kabilang pamilibir. Saan ka papunta? Saan ka papunta? Matad na supply sa commander. Ito deck supply, ha? Bata pa ka ba? Ha? Bukod na ako, ha? Pisang commander mong ginasuplayan. Tubag. Tubag. Musaba. Yung masaba. So may suludan eh. Masanay na lang sila. Ay, mga damit mga idol.
Kuhain lang yung sulod. Ikaw din nagkuhan ha. Tapon na sila lom. Ayok ka ha. Ikaw din naghatag din kuhan ha. Tagdilibag. Ha? Huh? Tubag. Hmm? Ikaw din naga-suporta nila ha. Hayop ka. Hmm? Hayop ka ha. Tubag ha. Tubag. Ha? Hmm? Hayop kang tawhana ka ha. Parang ka. Hindi papakita mga idol. Takilid na ito mga idol. Huling buhay niya mga idol. Hayop ng tawahan namin. Kaya pala mga idol, nung dinaanan ko dun sa kabila, wala akong nakikita kasi dito pala sila dumadaan. So ngayon alam na natin mga idol kung saan yung daanan ng mga animal na to, no? Buti na lang na ano natin, namataan natin ba. Madamit yung dala niya. Damit yung dala niya mga kaidol. Jacket. Galing to sa bayan mga kaidol. Tingin ko tauhan to ni Commander niyo. Kasi ang daanan na to papunta to sa kampo ni Commander ni Niyok mga kaidol. Kaya malamang ito ano to, tauhan to ni Commander Niyok. Buti na lang mga idol nakita natin kaagad, no? So ayan, babalik na tayo. Sunugin ko muna to kasama itong mga damit dyan sa unahan. Hindi na lang natin ipapakita, no? So ayan, hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Maraming salamat po sa mga nanood. Ayan, malapit na nating mapatay si Niyok mga kaidol. Kunti na lang, no? So sa ngayon, sasamahan lang muna natin si tatay mag grocery para sa kakainin nila, no? So ayan, maraming salamat mga kaidol sa mga sumusuporta. God bless and thank you.